Okay, so preparing the way, a heart of repentance. So makikita natin ang atin pong key text in Matthew chapter 3 verse 3. Yan. Matthew chapter 3 verse 3. Ang sabi dyan, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. Sino ang nagsasabi nito? Si John the Baptist. Sinasabi ni John the Baptist, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. No? Parang sinasabi diyan, prepare the way. Ihanda ang daan para sa pagdating ng ating Panginoon. No, so Christmas po is not only about arrival. Hindi lang ito pagdating na parang excited tayo palagi kapag darating ang Kapaskuhan, 'di ba? Pero ang Christmas po is also about preparation. Paghahanda. So hindi pinupuwersa ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Okay? He is a true gentleman, ang Panginoong Jesus. Si Jesus po ay kumakatok sa labas ng ating mga puso. Siya po ay nag-iimbita sa atin. And He waits for a heart that is ready. No, before the arrival of the Lord in our lives, minimake sure niya na tayo, ang ating mga puso ay nakahanda. Kaya ngayong araw po na ito, yan ang pag-aaralan po natin. A heart of repentance. For us to prepare the way. Sino po dito ang gusto niya na malakas niyang maranasan ng Panginoon? Sino po dito yung gustong-gusto niya na ma-encounter niya si Lord sa kanyang buhay? If you are that one who really wants to experience the Lord, you must prepare your heart. Kailangan ihanda mo ngayon ang iyong puso. 'Di ba si Jesus, bago siya mag-appear, mag-ministry in public, nagpadala siya ng messenger, which is yung pinsan niya na si John the Baptist. At ang mensahe ni John the Baptist, prepare the way of the Lord. So bago ang arrival ni Jesus, bago siya makapag-ministry, inihanda ni John the Baptist ang daan. At siya ay binaptize, no? na water baptize siya. Ngayon sa atin din, sa lahat ng mga nanonood po ngayon, kung gusto mong maranasan ng malakas ang pagkilos ng Panginoon, meron tayong kailangan gawin, and that is to prepare the way of the Lord. Ihanda natin ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga buhay. Prepare the way of the Lord. So before there was a manger, there was a message. Before there was celebration, there was repentance. And the world was longing for a Savior, but God knew something important. Ano ang importante? A Savior, iano ko dito, ipipaste ko ulit. A Savior is only truly welcome when hearts are prepared to receive Him. Totoo yan. Ang tanong ko po sa inyo, welcome ba si Lord sa buhay mo, kapatid? Nakahanda ka ba ngayon? Kapag ikaw ay pupunta sa isang bahay, tapos alam mo na ikaw ay bisita, di ba mas ma-appreciate mo kapag pinaghandaan yung pagdating mo? Di ba mas ma-appreciate mo na pinaghanda ka talaga, naglinis, pinagluto ka, parang mas ma-appreciate mo yung ganon. Kasi bisita ka eh. So ganun din sa ating Panginoon. A Savior is only truly welcomed when hearts are prepared to receive Him. Now again, my question is, handa ba ang iyong puso na tanggapin ang tagapagligtas? At si John the Baptist po, yung sinasabi niyang prepare the way of the Lord, hindi siya nagpipreach dito ng comfort. Alam niyo, pinipreach niya repentance. Ang sinisigaw po ni John the Baptist sa ilang, sa wilderness, repent for the kingdom of God is near. Ito ang sinisigaw niya, repentance.
At kapag sinabing repentance, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. At kung ikaw ay ma-pride na tao, hindi mo papansinin si John the Baptist kasi iisipin mo, ay, nako, relihiyoso ako. Hindi ko kailangan magsisi kasi nagsisimba naman ako, nagbibigay naman ako ng aking kaloob, etc. Gumagawa naman ako ng mabuti. Kung ma-pride kang tao, itong sinisigaw ni John the Baptist ay hindi mo siya papansinin. Hindi mo siya papansinin. But today, if John the Baptist is calling out to us at sinasabi niya, repent for the kingdom of God is near. Kung tayo ang makakarinig nun, there should be repentance in our hearts. May repentance ba sa puso mo ngayon? Thank you, Jonard. God bless. May repentance ba sa puso mo ngayon? Gusto mo bang magsisi? Kasi gustong-gusto ni Lord na kumilos sa buhay mo Gustong-gusto ni Lord na maranasan mo yung kapangyarihan niya, yung presensya niya. Pero may humahadlang. Ang humahadlang ay kasalanan. Nahahadlangan tayo ng kasalanan. Pero si John the Baptist nagpapatuloy siya kahit parang napaka-infamous ng kanyang ginagawa. But still he continues shouting in the wilderness, repent, for the kingdom of God is near. Mapapatahimik ka ba ng mga sitwasyon sa buhay mo? No, Christmas reminds us that Jesus did not come just to be admired, but to transform lives. Kaya po tayo nandito Kaya ako nagpipreach ng gospel dito sa TikTok. Hindi para po i-admire ng mga tao, but for lives to be transformed. But for lives to be changed. Yan po ang gusto po natin. Na maraming tao ang mabago ang buhay. Amen po ba? Maraming tao ang mabago ang buhay. So nawa po, itong pag-aaralan po natin ngayon ay maunawaan po natin na ang Kapaskuhan ay hindi lamang po sa pagsasaya, kundi ang Kapaskuhan po ay patungkol sa paghingi ng kapatawaran. Ngayon, kung pakiramdam nyo po, tayo ay, alam nyo yon, di ba ang kaaway, lagi niyang ipapaalala sa atin ang ating mga nagawang pagkakamali, palaging ipapaalala ng kaaway ang ating mga nagawang kasalanan, ganyan ang kaaway. Lagi po yan. Parang gusto niya na magkaroon tayo ng guilt sa ating mga puso. Parang sasabihin niya sa atin na hindi nakakalimutan ng Panginoon yung mga kasalanan mo, makasalanan ka. Kasi yan ang gusto ng kaaway. For us to be deceived. Gusto ng kaaway na ma-deceive tayo, maloko tayo. Tama, ang kaaway, tatawagin tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang Panginoon, tatawagin tayo sa ating pangalan. And God is calling us today. It's an invitation. Merong invitation si Lord sa atin, kapatid. Ang tanong, tutugon ka ba? Tutugon ka ba sa panawagan ng Panginoon sa iyong buhay? Sino po dito ang handa ng tumugon sa Panginoon? Yan. Amen. Yes, Lord. Tayo ay tutugon sa panawagan ng atin pong Panginoon. Yan. Praise God. Alam nyo, many are called but few are chosen. Marami ang tinawag ng Panginoon pero iilan lang ang pinili. Kasi iilan lang ang tumugon. Ngayon, kung tinatawag ka ng Diyos, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Tutugon ka ba sa panawagan ng Panginoon sa iyong buhay? O magtatakip ka ng tenga, magbibingi-bingihan ka at titigasan mo ang iyong puso? Maraming beses na tayong tinatawag ng Panginoon, alam nyo, nakakalungkot. May mga tao na tumatawag lang sa Panginoon pag may mga pangangailangan. Naaalala lang ang Panginoon kapag meron silang kailangang hingin.
Pero right after na makuha na nila yung pangangailangan nila, nakakalimot na uli sila. Sana hindi po tayo yung mga taong ito. Sana hindi po tayo maging kagaya ng mga taong ito na lumalapit lang sa Diyos kapag may kailangan, lumalapit lang sa Diyos, nakakaalala lang sa Diyos kapag may mga problema, mga suliranin ng buhay. Nawa po tayo yung mga tao na kahit nasa gitna ka ng kaayusan ng buhay o nasa gitna ka ng kabigatan, palagi ka pa rin tatawag sa Panginoon. Amen? Palagi ka pa rin tatawag sa Diyos. Amen. Huwag kang magsasawa. Huwag kang aalis. So next, number 1, repentance makes room for Jesus. So that's the first point. Hello po, Auntie Moo. Thank you, Riri. Scroll and shop. God bless you. Repentance makes room for Jesus. Repentance makes room for Jesus. Sabi sa Matthew chapter 3 verse 2, repent for the kingdom of heaven has come near. Kapag tayo po ay humingi ng kapatawaran sa atin pong Panginoon, ito po ay nagbibigay ng silid o ng space sa atin pong Panginoong Jesus upang makakilo sa ating mga buhay. Sabi sa Matthew 3:2, repent for the kingdom of God has come near, or the kingdom of heaven has come near. And repentance po is not about condemnation eh. It is about clearing space. Kasi po, we cannot fully receive Jesus kapag meron pa tayong tinatagong kasalanan, pride, or rebellion. Baka meron pa sa kailaliman o sa kaibuturan ng ating mga puso. Baka meron pang kasalanan dyan na kailangan mo nang isuko sa Diyos. Baka meron pang pride. Baka meron pang rebellion. Alam nyo, lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos eh. God forgives repentant sinners. Basta hinihingi mo ng tawad sa Panginoon. No? Basta inihingi mo ng tawad sa Panginoon. God forgives repentant sinners. Pero ang mahirap, He cannot feel hands that refuse to let go. Paano pupunuin ng Diyos ang iyong kamay ng mga bagong pagpapala kung meron ka pang hinahawakan? 'Di ba? Bago yan bigyan ng bagong bagay, kailangan mong buksan at i-release. Kailangan mong isuko. So God forgives repentant sinners, but He cannot feel hands that refuse to let go. Are you refusing to let go of something or someone? This is not to judge you, Hindi ito para man-judge, hindi ito para manghusga o mag-condemn. Pero mga kapatid, ano ba yung mga bagay na nire-refuse mo pa rin i-let go up until now? Meron pa ba? Meron ka bang nire-refuse na i-let go pa sa Lord? May nire-refuse ka pa bang isuko sa Kanya? Meron ka ba bang area ng buhay mo na nahihirapan kang ibigay sa Diyos? Kasi hindi siya makakakilos eh. Hindi siya makakakilos kung we are so full of ourselves. Are we full of ourselves? Baka punong-puno pa tayo ng sarili po natin. Thank you, Riri. God bless you. Baka punong-puno pa tayo ng sarili natin. Lumapit po tayo sa Panginoon sa oras po na ito. Humingi tayo ng kapatawaran. Alam niyo, maganda na December 18, ilang araw na lang, mag-New Year na.
maganda na bago tayo tumawid sa 2026, ay talagang makahingi tayo ng tawad sa Diyos. At lahat ng mga bagay ay iwan na natin sa taong ito. At ang babaunin natin ay ang mga aral. Amen? Ang babaunin natin ay mga aral na ibinigay sa atin ngayong 2025. Lahat ng mga nakaraan, iiwan na po natin dito. Okay? Kasi wag mo nang dalin yan kasi magiging weight mo na lang yan sa 2026. But now, mga kapatid, iwan na po natin ang lahat sa taong ito. Amen? At magsisimula tayo ng mga bagong bagay. Alam nyo, first time nating mag-New Year dito sa community natin. This is our first time. No? At sisimulan natin ng tama. Yeah, masyado naging painful ang 2025, no? Pero praise God kasi sa kalagitnaan ng taon, noong July 28 hanggang ngayon, grabe. Iba ang ginawa ng Lord sa ating buhay. Yes, Ate Jen, 2026, amen, is the year of harvest or season of harvest. Wow, praise God. God bless, Ate Jen. Yes. Lahat ng mga tinanim natin ngayong taong ito, lahat ng mga tinanim po natin ay aanihin po natin. Aanihin po natin. Amen. May breakthrough sa ating buhay. Amen, amen. We are claiming that. We are claiming that. Season of harvest. Year of harvest next year. Year of harvest. Amen. Praise God. God is good. Excited ba kayo sa 2026? Kasi first time natin, no? Sa kalagitnaan ng taon na to, kumilos si Lord sa buhay ko dahil sa platform mo. Amen po, amen. Diba? Kaya masayang-masaya tayo eh. Kasi kung yung other half ng 2025 ay puro kabiguan, puro kabigatan. Pero naging tapat naman si Lord kasi yung other half, nagkaroon tayo ng ganitong platform. Yung other half, nakakilala tayo kay Lord. At hanggang ngayon ay kumikilala sa Kanya at nagpapatuloy. Hello, Lalin Candolia. Tama, 5 months na ako dito. Sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. Amen. Marami pang gagawin ng Panginoon. Imagine niyo magpa 5 months pa lang tayo sa December 28, oh. 5 months pa lang, wala pang kalahati, pero iba na ang ginagawa ni Lord sa ating mga buhay. God is good. Patuloy tayong babaguhin ng Diyos at patuloy niya tayong pagpapalain. When we repent, mga kapatid, kapag tayo ay hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, alam niyong sinasabi natin, alam niyo kung anong panalangin natin, Lord, I want you more than I want my old life. Mas gusto ko po, Lord, na mas makilala ka. Gusto ko po, Lord, mas gusto kita kaysa sa aking dating buhay. Huwag na po nating balikan ang ating dating buhay. Amen. We may not understand His plans, but we know His work. He works in mysterious ways. Amen, Ate Jen. O, diba? Hindi na nakakapagmura. Amen. Pumasok dito na puno ng utang. 2026 wala ng utang. Amen. Magkakaroon ng breakthrough in all aspects of our lives. Kasama na dyan ang financial breakthrough. Even physical breakthrough and Holy Spirit breakthrough. Lahat yan. God is good. Oo, masarap po yan. Allergic na sa mura. Totoo.
Mas gusto nating mas makilala si Lord kaysa balikan yung dati nating buhay. Huwag na po tayong bumalik dun sa dati nating buhay. Itong space na binigay natin kay Lord, anuhan lang po natin to palagi. Palagi lang natin i-clear yung space na yon para kay Jesus lang to. Ang aking puso, ang aking buhay para kay Jesus lang to. Amen. Amen, Miss Pinay in Singapore. Unti-unti po yan. Alam nyo, di ba lagi ko namang tinuturo sa inyo na we can always forgive because forgiveness is a choice. Pero ang healing, it takes time. So magpatawad ka ngayon at unti-unti ay paghilumin ng Diyos ang iyong puso until such time na maging magaling ka na at inayos na ng Lord ang iyong puso toward that person na nakasakit sa'yo. So, forgive now before the year ends, pero hayaan mong paghilumin ka ni Lord. Repentance makes room for Jesus. Ang dami nating baon dati, no, bago tayo simula dito. But now, mas magaan. Mas magaan ngayon. So, number two. Repentance is a change of direction. Repentance is a change of direction. So, syempre gusto natin ng bagong direksyon sa 2026, di ba? Kaya humingi tayo ng tawad sa Lord sa lahat ng mga bagay na nagawa natin sa Kanya this year. Ang repentance po ay hindi lamang po ito sa pakiramdam na you are feeling sorry. Ang tunay po na repentance is turning around. Okay? Turning around po iyan. So, it's not just feeling sorry, it is turning around. Ibig sabihin, talagang tatalikod ka. Di ba pag sinabing turn around, tatalikod. So, repentance is not just feeling sorry, it is turning around. At kapag sinabi mong tinalikuran mo na yung kasalanan mo, 180 degrees, yes, 180 degrees. Ibig sabihin, nag-iba na yung focus mo. Nag-iba na ang perspective mo sa buhay. Hello po, Nay Gladys. Pasensya na po, hindi ko nasagot yung tawag. Still on live po. So, John the Baptist called people out of their old ways because Jesus was coming near. Malapit nang dumating si Lord. Alam nyo, nung nakaraan, nakita ko sa social media, si Joros Gamboa is also a Christian, no? Talagang siya, napaka-bold niya sa kanyang faith. Tapos nagkaroon siya ng interview kay Tony Talks. Tapos nakita ko yung parang clip ba or picture na ini-interview siya. Alam niyo, nakakalungkot kasi ang daming mga nakatawa, alam niyo, nakaha-react. Parang hindi nila binibigyan ng importansya or parang tinatawanan lang nila yung sinabi. Totoo naman yun na sinabi ni Joros, di ba, na malapit na dumating si Lord, the end times is near, etc. Pero yung mga tao, wala silang care, parang wala silang pakialam. No, maraming mga nakaka-react, etc. Parang lang yan parang noong time din, di ba, nila Noah, na tinatawanan siya kasi nagbi-build siya ng ark. Nagbi-build siya ng napakalaking arko. Na during that time, bakit? Walang sense. Walang sense yung ginagawa niya. Hanggang nagkaroon ng the great flood. And it wiped all humanity except the family of Noah. Except the family of Noah. Hindi nila alam na merong mga baha. Hindi nila alam na merong malaking pagbaha. At yes, that time they are new to this, no? They are new to this. Sobra. Bago sa kanila yung ulan na walang tigil. Hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala.
Kaya tayo lahat nandito, mga kapatid. Alam nyo, darating sa pagkakataon na ganyan, tatawanan ka nila, imamak ka nila. Ganyan ang gagawin sa'yo ng mga tao. Pero hindi nila alam kung bakit ba natin ito ginagawa at kung para kanino ba natin ito ginagawa. Kaya totoo yun, malapit nang dumating si Lord, at kung tatawanan ka ng mga tao or if they will mock you, si Lord ang bahala sa kanila. Basta ikaw magpatuloy ka pa rin. Magpatuloy ka pa rin. Just keep on preaching the gospel. Magpatuloy ka lang na mag-evangelize. Magdala ka ng mga tao pabalik kay Kristo. Mag-akay ka ng mga tao pabalik sa Kanya. Totoo yun, Jesus is coming very, very near. At naghahanap ang Diyos ng mga tao na talagang hihingi ng kapatawaran at magsisisi. Yeah, lack of knowledge. Sabi ni Charles Spurgeon, repentance is not merely sorrow for sin. Kapag nakagawa ka ng pagkakasala, hindi ka lang nagsasorry kasi parang nagigilty ka. Pero kapag nagrepent ka sa Lord, turning from it unto God, talagang tatalikod ka. No, tatalikod ka. Hindi ka tatalikod sa Diyos, tatalikod ka sa maling buhay. Wow, Sela. Yan, nakalagay naman sa Bible yan young men, di ba? Young men and women will see visions. They will dream dreams. Kasama yan sa prophecy. So, ang Kapaskuhan po ay hindi kumpleto kung si Jesus po ay nananatili sa sabsaban at hindi natin iniimbitahan sa ating mga buhay. Kung hindi siya magiging Panginoon ng ating mga buhay, hindi magiging kumpleto ang Pasko. Kapag nandun pa rin siya sa sabsaban at doon siya pinanganak, di ba? Pero hindi mo siya inimbitahan sa buhay mo. Pwede mo bang sabihin, Lord Jesus? Sabihin mo, Lord Jesus, be the Lord and Savior of my life. Declare that, Lord Jesus, be the Lord and Savior of my life. Amen? At kapag inimbitahan mo siya sa iyong buhay, magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng change of direction. Hello, Jerry. God bless you. Shout out po. Nay Sally. Tay Obet. At sa lahat ng mga tao po dyan, God bless po sa inyo. Nanonood ba kayo dyan, Jerry? God bless everyone. Sa lahat naman nagluluto po kila Nay Sally, God bless you. Amen. Lord Jesus, be the Lord and Savior of my life. Okay, God bless you, Jerry. Okay, so repentance is a change of direction. Okay, so ano yung una? Repentance makes room for Jesus. Kapag meron na siyang space sa iyong puso, actually, hindi nga lang dapat space dapat siya na ang kumontrol sa lahat sa atin. No? Lahat-lahat. So, number 3, God moves powerfully in prepared hearts. Sabi ko sa inyo kanina, gusto nyo bang maranasan si Lord? Mas mararanasan mo siya powerfully kung nakahanda ang iyong puso. Kung nakahanda ang iyong puso. God moves powerfully in prepared hearts. Okay, nakahanda ba ang iyong puso? When hearts were ready, Jesus came. When people confessed their sins, heaven responded. Amen. Kapag handa ang puso, dumadating siya. Kapag tayo ay nagsisi, kinumpisa lang ating mga kasalanan, tumutugon ang kalangitan.
Pwede ba tayong saglit na yumuko at pumikit? Nanalangin lang tayo. Let us close our eyes. Let's bow down our head. Lalo na po sa mga tao ngayon na parang ang bigat-bigat ng dinadala nila kasi alam nila na nabubuhay sila sa kasalanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran. Alam po namin na kayo ay mahabaging Diyos. You are a gracious and merciful God. And I pray for these people, Lord, na may mga daladalang kabigatan because of sins. Panginoon, hallelujah, bigyan mo kami ng conviction sa aming mga puso. I-convict mo po kami, Lord. We cannot change ourselves, only you can transform us. Maging sa mga kasalanang ito, kaya kami nananalangin, Panginoon, dahil kayo lamang po ang Diyos na may kakayanan na maggawad sa amin ng kapatawaran. Kasi kayo po ang perpektong Diyos na hindi nagkasala. Nagkatawang tao po kayo at hindi kayo nagkasala, Panginoon. Kayo po ang perpektong Diyos, Lord, na makapag-aalis ng aming mga kasalanan. Lord, linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming isipan. Linisin mo ang aming buhay. Kung may nakikita ka man pong kasalanan, Lord, mga bagay na aming nagagawa hanggang ngayon. Kung may mga bisyo pa, Panginoon. Kung may ibang mga spirito pa kaming ginagawa, Lord. Hallelujah. I-convict mo kami, Lord. Baguhin mo kami. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan. Huwag mo po kaming bigyan ng kapayapaan kung kami ay nabubuhay sa kasalanan. I-convict mo po kami, Lord. In Jesus' name. Baguhin mo po kami, humihingi po kami ng tawad, Lord. Naninikluhod ang aming mga puso, Lord. Change us, forgive us, and cleanse us, Lord. Linisin mo po ang iyong mga anak. Pwede mo bang banggitin ang panalangin ito? Sabihin mo, Panginoon, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula sa aking pagkabata hanggang ngayon. Sin of commission and sin of omission, Lord, forgive me. Hayaan mo po, Lord, na bigyan mo ako ng bagong buhay. Gusto ko pong mabuhay kasama ka, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon na tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito. Ngayon at magpakailanman. At simula sa araw na ito, wala ng guilty feelings, wala ng condemnation, wala ng judgment. Hindi ako makikinig sa tinig ng kaaway. Makikinig ako sa tinig mo, Panginoon. Ako ay mahal mo. Ako ay tinanggap mo. Ako ay pinatawad mo. Salamat, Panginoong Jesus. Itong aking panalangin sa iyong pangalan. Amen. Amen. God is good. Gumagalaw pa ba ako sa inyo, guys? Okay pa ako. So wag niyo nang mga kapatid, wag na nating balikan. Okay, pinatawad na tayo ni Lord. So that's an assurance. Kapag binigay mo na sa Lord yung buhay mo, pinatawad ka na niya. Okay. Sige po. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen po. So, revival begins where repentance is taken seriously. Kung gusto mo ng revival sa buhay mo ngayon, Daddy, humingi ka ng tawad sa Lord. Hello po, Ate Malu. God bless po. I miss you all there, kila Nanay Sally. Revival begins where repentance is taken seriously. Kapag seryosong-seryoso ka na talaga, no? Kapag seryosong-seryoso ka na magsuko ng buhay sa Panginoon,
there will be revival. There will be restoration. At alam niyo po ba na God is not looking for perfect people? He is looking for honest hearts. God is not looking for perfect people. He is looking for honest hearts. A prepared heart becomes a dwelling place for Christ. Amen? Bakit po ganun, Pastor? Ramdam ko naman lagi si Lord. Kinakausap ko naman siya lagi. Pero bakit nararanasan? Sige, i-rebuke natin. Alam niyo, yung mga nightmares is not from the Lord. So, rebuke that bago ka matulog. Tapos, magpatugtog ka ng mga worship songs bago ka matulog. Ganyan. Then, pray lang. Pray. Sige, ipagpa-pray ko lang yung mga tao na laging may masamang panaginip o binabangungot. Kung sino ka man ngayon na tuwing gabi, hindi ka makatulog ng maayos, o binabangungot ka sa iyong, kapag natutulog ka na, o may mga bad dreams ka, hallelujah, I will just pray for you. Panginoon, dalangin ko sa lahat ng mga taong ito na nakakaranas ng nightmares, ng bangungot. Lord, I rebuke that spirit upon them in Jesus' name. I rebuke that spirit, Lord, na nasa kanila sa oras na ito. Hayaan mo, Lord, na tanggalin mo ang mga bangungot na ito sapagkat hindi mo ito kalooban sa amin. Tanggalin mo ang mga maling panaginip, malalaswang panaginip, Lord, in Jesus' name. Ito po ay gawa ng kaaway to distract us and to disturb your people. But right now, that spirit shall bow in the name of Jesus Christ of Nazareth. And I rebuke that spirit of nightmare. In Jesus' name, I rebuke you. Go back to hell where you belong. Bigyan mo ng kapayapaan ang mga taong ito. Bigyan mo sila, Panginoon, ng peace of mind, Lord. At kapag sila po, Panginoon, ay matutulog, magiging payapa ang pagtulog nila. Tanggalin mo, Panginoon, ang lahat ng mga basurang nilalagay ng kaaway sa aming isipan. And Lord, manifest also, Lord, sa panaginip. Kung ano pong nais mo. Sometimes, Lord, nangungusap ka through vision, through dreams, Lord God. At ang dalangin ko, Panginoon, yung kalooban mo lang, yung nais mo lang, Panginoon, in Jesus' name. Lord, ang pumasok sa isip na ito at wala ng iba. Maraming salamat, Panginoon. Mangusap po kayo, ikaw lang, Panginoon, kayo lamang po. In Jesus' name we pray, amen and amen and amen. Praise God. Yes, minsan nangungusap si Lord through dreams. Yes. Kaya dapat ipag-pray mo yung mga God-given dreams talaga galing sa Lord. Hindi galing sa kaaway. Yeah, pwede rin tayo mag-declare, tama. Declare niyo yung Psalm 91, declare niyo yung Psalm 23. Yeah, pwede kayo mag-declare. A prepared heart becomes a dwelling place for Christ. Okay? A prepared heart becomes a dwelling place for Christ. Kaya dapat laging nakahanda ang puso. Kung gusto mo mightily and powerfully kumilos si Lord sa iyo. Amen. Hindi ko alam yung mga ibig sabihin ng mga panaginip, but for sure merong mga ibig sabihin talaga. Okay, meron talagang ibig sabihin. And yes, God speaks sometimes through dreams. Okay, so number 4. Tama, no? Number 4 na. Ako rin, na nag-inip ako, Ate Leslie, na lumilipad ako. May superpowers daw ako. May mga ganon.
Pero alam nyo, nakaka-apekto rin sa panaginip natin yung lagi nating iniisip bago matulog. Sometimes, it affects our dreams. Okay, number 4. Repentance leads to true joy. Repentance leads to true joy. Alam nyo, sometimes, ang ironic na, kasi sometimes iniisip natin ang magpapasaya naliligayahan tayo sa mga nagagawa nating pagkakasala, pero hindi siya genuine happiness, hindi siya genuine joy. Bibigyan ka lang ng satisfaction ng kasalanan only for a moment. Ayan, nagka-violation warning na ata ako. May lumabas. Violation warning. May lumabas sa inyo? Wala naman. Ayun. So, nasaan ako? Ano sinasabi ko kanina? Nawala ako. May lumabas kasi may nag-notif eh. Ano yung huling sinasabi ko? Okay. Yung satisfaction. Okay. Iniisip natin na parang tinatanggalan tayo ng kaligayahan kapag aalisin natin yung kasalanan sa buhay natin. Di ba? Kasi sometimes, yung kasalanan yung nagbibigay sa atin ng temporary joy or temporary happiness. No? Pero ang kasalanan kasi panandalian lang yan eh. So many think repentance removes joy, but in truth, it restores joy. Amen? No, hindi talaga, ang repentance hindi niya tinatanggal yung kaligayahan mo. Ang totoo, nire-restore niya yung kagalakan sa'yo. Okay? So, kasi temporary lang yung maibibigay niyan eh. Na mga kasalanan, temporary lang. Saglit lang yan. Alam niyo yung kapag hindi galing sa'yo yung pera, di ba? Lato nyo yun sa mga flood control programs. Bakit nila napakabilis nilang gastusin kung saan-saan yung mga pera? Kasi hindi naman sa kanila yun eh. Diba? Hindi naman sa kanila yon. O tingnan nyo ngayon, yung mga bagay na nakamal nila ngayon, wala, kinuha sa kanila. Tapos yung balik, grabe pa. Makukulong pa sila and all, diba? So hindi, kapag alam natin galing sa mali, ay hindi talaga yan tunay na kaligayahan. Saglit lang yan, temporary lang po yan. So the joy of Christmas is deeper when forgiveness has taken place. Yan. The joy of Christmas is deeper. Tama, kapag galing sa masama, hindi talaga magtatagumpay. So there is no true joy apart from a cleansed heart. Yan. There is no true joy apart from a cleansed heart. When sin is confessed, grace flows freely. When the heart is clean, Christ feels at home. Amen? So masaya talaga. May kagalakan sa mga taong nakahanda ang puso. Kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon, bibigyan ka niya ng tunay na kaligayahan, tunay na kagalakan. Ang ganda nun, di ba? When the heart is clean, Christ feels at home. Ma-enjoy mo yung buhay na kasama si Kristo kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan. Repentance leads to true joy. Baka may mga tao dito ngayon na lungkot, di ba? May mga kalungkutan sa buhay. May mga kabigatan. Baka kailangan mo lang humingi ng tawad. Baka kailangan mo lang mag-repent. Baka yun yung kailangan mong gawin for you to experience that joy and peace that comes from God. So, ito yung mga dapat mong itanong sa iyong sarili. Number 1, is there sin God is asking me to confess? Meron ba?
May kasalanan ba na gusto ni Lord na ikumpisal mo na ngayon? Or is there pride I need to surrender? Kasi baka iniisip mo na, hindi naman to kasalanan eh. Pero as sin is sin. Ang mali ay mali. Huwag ka nang ma-pride. Or pangatlo, is there something blocking Christ from fully fulfilling my life? Baka merong humahad lang para patuloy mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon. What are those blockages? Can you identify yung mga blockages na yan? So, preparation determines manifestation. Preparation determines manifestation. If you want something to manifest in your life, prepare. No? If you prepare to fail, or if you fail, tama ba? If you prepare to fail, you fail to prepare. Kasi hindi ka nakapag-prepare eh. Kaya ka nabigo. Okay? So, kung ayaw mo mabigo sa buhay, kailangan may paghahanda. So, there should be. If you fail to plan, if you fail, yun pala yun, if you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Kaya, maghanda ka. Walang masama sa paghahanda, mga kapatid. No? So, as we continue our journey dito po sa sambang gabing ginagawa natin, no, nawa po, hindi lang tayo basta maghihintay. The first day is entitled, is about waiting. And the second day naman natin is all about preparation, preparing. So, first night, waiting. Second night, preparing. Amen? So, anong dapat gawin? Let us prepare the way, prepare the heart, and prepare the life. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, at ihanda natin ang daan ng ating pong Panginoon. Amen? Si Jesus po, hindi na siya babalik dito as a baby. Babalik na siya dito bilang isang hari, as a king. So, let us prepare our hearts. Magpalinis tayo sa Lord. Let us remove anything that hinders His presence. No, magpaturo tayo sa Lord. Lord, baguhin mo ako, turuan mo ako. Teach me to repent, Lord, not with fear but with hope. Sabihin mo sa Lord, Lord, make my heart a place where you are welcome. Where you are welcome. Alin yan, Riri? Alin yung ulitin? So let us always prepare. Ayun, nandoon. Prepare the way, prepare the heart, and prepare the life. This one. So dapat ay nakahanda po tayo. Make our hearts, Lord, a place where you are welcome. Okay, so it's all about application, mga kapatid. I-apply na po natin ang lahat ang natutunan natin ngayong araw na ito. So, ihahanda natin ang ating mga puso. Amen? Nakahanda na ba? Kung hindi pa, magpahanda na tayo. Okay, so noong nakaraang araw, waiting. Ngayon po day 2, preparing. Naghihintay tayo sa Lord. Ngayon, maghahanda tayo para sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. God is good. So, mamayang gabi po ulit, mga kapatid, for our night 3 ng atin pong sambang gabi. Nawa po ay makumpleto po natin ang sambang gabi po na ito. Praise God. No, itong 9 na teachings po na ito. At nawa araw-araw ay magpaturo tayo sa Lord. By the way, meron pong special class online ang mga mission partners. Lahat ng mga nasa GC ng mission partners ng alauna mamaya. Okay, alauna. So mag-ready na lang po lahat ng mga mission partners for our special class online.
Okay, so praise God. God is good. Tayo po ay mag-pray na. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify you, God. Maraming salamat po sa mga katuruan na amin po napakinggan sa araw po na ito, sa umagang ito. Sa first night po ng aming ginagawang sambang gabi, tinuruan mo po kami na maghintay sa iyo ang aming mga puso. At ngayon naman po, ngayong pangalawang teaching po na ito, tinuturuan mo naman po kami na maging handa ang aming mga puso. Hindi lamang po kami basta maghihintay, bagkus Lord, maghahanda po kami. Because Lord, we want our hearts, Lord, to be a room, Lord God, na kung saan ikaw ay welcome, na kung saan ikaw ay makakakilos. Lord, hayaan mo po na patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming samahan, Lord, in Jesus' name. Be with us, Lord. Hallelujah. Pwede niyo po bang, hindi ko po alam, pero kung may makasama kayong bata sa oras na ito, niremind lang ako ni Lord. Kung may makasama kayong anak nyo, pwede niyo ba silang tawagin? I will just bless them. Yung mga anak nyo, kung may kasama kayo dyan. Hallelujah, Lord. Yes, Miss Pinay, God bless po. Sige, isama nyo na rin yung mga partners nyo. Kung makakasama nyo sila or asawa nyo, I will just speak life and blessing to them. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, hallelujah, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. At pinapanalangin, tinataas ko po sa iyo ang bawat asawa, ang bawat partner, ang bawat anak ng mga tao na nanonood po sa live stream na ito. Lord, ihanda mo ang kanilang pamilya. Hindi lamang po ang mga nanonood dito, ihanda mo ang kanilang pamilya. Lord, ang kanilang puso, ang kanilang buhay. Because one of our deepest yearning, one of our deepest prayer, Lord God, ay hindi lamang po kami, bagkus ang aming buong sambahayan ang makakilala sa inyo. Kaya ang lahat ng mga anak na nandito, Panginoon, lalaki silang may takot sa iyo. Lord, i-bless mo ang mga batang ito. Lalaki silang may takot sa iyo, may malalim na pagmamahal sa iyo. Panginoon, isurround mo sila ng mga tamang kaibigan, ng mga tamang tao, Lord God, na makakatulong po sa kanila. In Jesus' name. Hallelujah. Samahan mo ang mga anak na ito, gabayan mo sila, ingatan mo sila sa kanilang paglaki, Panginoon. Be with them, Lord, in Jesus' name. Maging ang mga asawa, ang mga partners, Lord God, magkaroon sila ng heart to know you. Magkaroon sila ng heart, Lord God, hindi matigas na puso, kundi bibigyan mo sila ng bagong puso, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Bibigyan mo sila ng hunger to know you, Lord. Gagawa ka ng sitwasyon na kung saan sila ay magsusuko ng buhay sa iyo, Panginoon. Huwag maging huli ang lahat, Lord. Hallelujah. Bagkos, magkaroon ka ng habag sa kanila, Lord God, in Jesus' name. At gumawa ka ng paraan so that they will know you as their Lord and Savior of their lives. Lord, i-bless mo ang bawat pamilya in Jesus' name. At patuloy na kayo ang mag-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan sa bawat araw. Walang pamilyang magdarahop. Walang pamilyang maghihirap. Ang bawat pamilya ay pagpapalain mo ng lubos-lubos sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang bawat pamilya ay kikilala sa iyo, magtitiwala sa iyo, at maglilingkod sa iyo. Aayusin mo ang mga nasirang relasyon, bubuuin mo ang mga nasugatang mga puso, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat, Lord. Be with us. Be with us. Be with this family, Lord God, in Jesus' name. Pagalingin mo ang lahat na may sakit at karamdaman, Panginoon, at payapain mo ang bawat pusong naguguluhan, bawat isipang natatakot, Panginoon. Kayo po ang magsasaayos ng lahat. At Lord, naniniwala po ako na bubuksan mo ang kalangitan sa kanilang mga buhay upang ibuhos ang iyong mayamang pagpapala. Thank you, Lord, dahil malapit ka sa mga taong tumatawag sa iyo, mga taong tumatawag sa iyo sa katotohanan. Malapit na malapit ka po sa amin. Lord, cover us tightly with your most precious, powerful blood, at nawa po ang bawat salita na amin po napakinggan sa araw na ito ay hindi po mawalan ng kabuluhan, hindi mawalan ng saysay, bagkos, Lord, tumimo ng malalim sa aming mga puso. Maghihintay po kami at maghahanda po kami hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Lord, sa lahat ng mga nakasama ko ngayong araw na ito. I-bless mo kami, Lord, more than and beyond our imagination.
Thank you, God. Thank you, Lord, dahil magiging masagana ang Paskong ito at magiging masagana ang susunod na taon. Dahil pagpapalain mo kami ng siksik, liglig, at nag-uumapaw. Lord, cover us tightly with your most precious, powerful blood, and we continue to surrender everything to you. Lord, bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Tamang desisyon, sound mind, Lord. Sound decision. And give us a heart to reach people, mga unbelievers. At bigyan mo rin kami ng generous heart to give and support to missions. We thank you. We glorify you, God. God bless our mission partners. God bless all the community members, all our viewers today, Lord God. Bless all of us, even our families that we represent. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.